Hi, I'm Coach Cliff at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga pickleball drills. Isa sa mga ginagawa kong drills before maglaro ng pickleball ay ang forehand and backhand touches. Ang forehand touches at backhand touches drill sa pickleball ay mahalaga dahil ipinapabuti nito ang iyong control, consistency at reaction sa laro. Next naman po ay ang alternate touches of both forehand and backhand touches. Ang alternate forehand touches and backhand touches drill ay sinasanay tayong magpalit agad mula sa forehand papuntang backhand at pabalik nang hindi nawawala ang control. Next naman na gagawin natin ay ang wall drills, both forehand and backhand touches. So dinidink natin and facing po tayo dito sa walls. Ang wall dinking drill sa pickleball naman ay isang mahusay na paraan upang mapaunlad ang ating soft game control at consistency. At natuto tayong panatilihin ang tamang anggulo ng paddle upang makagawa ng mas tumpak at kontroladong shots. After ng wall dinking drills, pag may kasama tayo, ang ginagawa namin ay ang magdinking dito sa kitchen. Ang dinking drill malapit sa kitchen or non-volley zone ay isa sa pinakamahalagang drill sa pickleball. Tinuturuan ka nitong maging kalmado, kontrolado, at matyaga sa paglalaro. Isa sa dahilan kung bakit ginagawa natin itong mga drills na to bago tayo maglaro ng pickleball ay para ma-ensayo natin ang ating ball control, ang ating eye and hand coordination sa paddle at saka sa bola, at saka mapabuti natin ang ating muscle memories. Alam nyo, isa sa favorite part ko ng mga drills and every game ng pickleball ay ang rest period. Bakit rest period? Kasi kung walang rest period, baka isa na tayong mahimatay sa court during the game. Sa bawat physical activity, may layunin po ang rest period. Ito po ay bumabagal ang tibok ng ating puso, nakakabawi yung muscles natin, hinahanda ang ating katawan para maging mas malakas sa susunod na round. And ganun din po sa buhay natin. Ang tunay na pahinga ay hindi lang pagtigil sa ginagawa natin. Ito ay intentional na pagbawi ng ating lakas, physically man, mentally, emotionally, at spiritually. So paano ba ang true rest? Minsan, ang tunay na pahinga ay ang ilagay natin ang ating cellphone sa gilid kahit 20 to 30 minutes lang. So iwasan muna natin ang social media, distraction sa social media, at matuto tayong matulog ng sapat sa halip na magpuyat sa kakascroll. Kasi alam niyo po, magkaiba ang rest at ang escape. At tandaan natin ito, rest is not a reward after you've exhausted yourself. Rest is a healthy rhythm that helps you keep going. Kaya huminga ka, magpahinga ka, at kapag handa ka na, bumangon ka ulit at ibigay ang best mo sa susunod na round. And this is Coach Cliff. See you next time.